Sa ilalim ng mangga, isang alab ng pag-ibig. Si Mateo ay isang simpleng magsasaka sa maliit na baryo. Isang araw, habang siya ay nagtatrabaho sa bukirin, napansin niya ang isang magandang babae na naglalakad sa kabilang dulo ng kalsada. Siya ay si Isabela, isang artistang pumunta sa baryo upang hanapin ang inspirasyon para sa kanyang mga likha. Si Mateo ay masipag at matyaga. Ang kanyang mga kamay ay laging marahas sa pagtatrabaho sa bukid. Ngunit sa tuwing makikita niya si Isabela, biglang magiging malumanay ang mga kilos niya. Sa bawat pagkakataon na magkasama sila, nadarama ni Mateo ang isang kakaibang sigla at saya na hindi niya naramdaman noon. Si Isabela naman ay isang dalagang puno ng buhay at pagmamahal sa sining. Tuwing siya ay nasa harap ng kanyang tela, nagiging buhay ang mga kulay at hugis sa ilalim ng kanyang pinta. Ngunit sa likod ng kanyang mga likha, nagtatago ang isang malalim na kalungkutan dahil sa takot na mawala ang lahat ng ito dahil sa kanyang sakit. Hindi mapigilan ni Mateo na mahulog ng lubos sa kagandahan at katalinuhan ni Isabela. Binibigyan niya ito ng mga bulaklak tuwing linggo at naglalakad sila sa ilalim ng kalangitan habang iniugma ang mga pangarap at mga pangako. Sa bawat sandaling kasama ni Isabela, tila ba nagiging magaan ang mga pasanin ni Mateo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang umusbong ang pagkakaibigan ni Mateo at Isabela. Nagtutulungan sila sa iba't ibang proyekto sa baryo, kung saan nakikilala nila ang isa't isa ng lubusan. Hindi nagtagal, ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa isang matamis na pag-iibigan. Ngunit may isang malalim na sikreto si Isabela na hindi niya nasasabi kay Mateo. Siya ay may malubhang karamdaman na hindi na kayang gamutin. Sa kabila ng pagmamahalan nila, natakot si Isabela na sabihin ang totoo kay Mateo at masaktan siya. Nang malaman ni Mateo ang kanyang kalagayan mula sa isang kaibigan, naglabas siya ng lahat ng lakas ng loob para harapin si Isabela. Sa ilalim ng puno ng mangga, inamin ni Isabela ang kanyang kalagayan at ang takot na nararamdaman. Ngunit sa halip na magalit o lumayo, taimtim na inakap ni Mateo si Isabela, at nagsabing handa siyang harapin ang lahat ng pagsubok kasama ito. Namuhay sila ng masaya at puno ng pagmamahalan sa kabila ng mga pagsubok na dumaan. Ipinaramdam ni Mateo kay Isabela na kahit anong mangyari, sila'y magkasama. Ipinakita ni Isabela kay Mateo na ang tunay na pag-ibig ay hindi naubos sa anumang paghihirap. Subalit sa kabila ng kanilang kaligayahan, hindi rin nila maitago ang katotohanang kinakaharap nila. Si Isabela ay unti-unti nang humihina at palaging nasa ospital para sa kanyang mga gamutan. Sa bawat pagbisita ni Mateo, mas lalo niyang nararamdaman ang sakit ng kanyang minamahal. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para sa kanilang pagmamahalan. Sa halip, nagbigay ito ng pagkakataon para lalo nilang ipakita ang kanilang suporta at pagmamahal sa isa't isa. Hanggang sa huling araw ni Isabela, nanatili si Mateo sa kanyang tabi. Hinawakan niya ang mga kamay ni Isabela ng mahigpit habang ito'y humihinga ng malalim. Mahal kita, bulong ni Isabela sa kanyang huling hininga, at kasabay ng pagkawala ng huling paghinga niya, ramdam ni Mateo ang pagkawala ng isang malaking bahagi ng kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng sakit at lungkot, naging malinaw kay Mateo na ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang nauwi sa wala. Ipinakita nito sa kanya ang kahalagahan ng pagsasama sa kabila ng mga pagsubok, at kung paano ang pagmamahal ay nagbibigay liwanag sa kahit gaano kapano man ang landas ng buhay. Naging alaala ni Isabela ang nagbigay inspirasyon kay Mateo na maging mas matatag at maging tapat sa kanyang mga pangarap. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang minamahal, nanatili siyang nagtanim ng mga binhi sa bukid at nagpatuloy sa pag-usbong ng kanilang mga pangarap na isa't isa nilang pinangarap. Matapos ang pagpanaw ni Isabela, natagpuan ni Mateo ang kanyang sarili sa isang malalim na kalungkutan. Napagtanto niyang ang bawat araw na lumilipas ay parang nagdadala ng mas mabigat na pasanin. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan ang mga pangako nila ni Isabela sa isa't isa. Isa sa mga pangarap ni Isabela ay ang makita ang kanyang mga obra sa isang art gallery, kaya't ginamit ni Mateo ang bawat pagkakataon upang isakatuparan ito. Nagsimula siyang maglakbay patungo sa malalayong lungsod, bitbit ang mga pintura ni Isabela, upang personal na ipakilala ang mga ito sa mga gallery owner. Sa kabila ng mga pagtanggi at pagkabigo, hindi sumuko si Mateo.
Naging inspirasyon niya ang mga salitang iniwan sa kanya ni Isabela. Laging maging matatag at manatili sa landas, alagaan ang aming mga pangarap kahit wala na ako. Sa paglipas ng mga buwan, isang maliit ngunit marikit na art exhibit ang nagkaroon ng espasyo para sa mga obra ni Isabela. Sa tulong ng mga kaibigan at pamilya, nailabas ni Mateo ang lahat ng kakayahan niya sa pag-organisa at pagpromote ng nasabing event nang dumating ang gabi ng exhibit. Naroon si Mateo, puno ng emosyon, at ang mga larawan ni Isabela ay nagningning sa mga dingding. Sa gitna ng mga tao at makukulay na likha, naramdaman ni Mateo ang pag-iral ni Isabela, patuloy na nanonood sa kanya mula sa kabilang buhay. Malasakit, pagmamahal, at alaala mga bagay na nagbigay buhay sa mga obra na nagpapakita ng kanilang pag-ibig. Mula noon, naging kilala si Mateo bilang isang tagapagtaguyod ng sining sa kanilang baryo. Itinaguyod niya ang mga workshop at proyektong pangsining para sa mga kabataan na pinangunahan ni Isabela bago pa siya pumanaw. Sa bawat pintura, awit at tula, naroon ang espiritu ni Isabela, patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagpapalaganap ng pag-ibig sa sining at buhay. Sa paglipas ng mga taon, nabuo ang isang komunidad ng mga taong nagmamahalan at nagtutulungan sa pangarap na itinaguyod ni Mateo at Isabela. Ang kwento ng kanilang pag-ibig ay naging inspirasyon sa marami, nagpapakita na ang pagmamahal ay hindi nagtatapos sa pagpanaw ng isang tao, kundi patuloy na sumasabog sa bawat liko ng buhay. Si Mateo ay patuloy na nagtaguyod ng mga proyektong pangsining sa kanilang baryo. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi niya maiwasang maalala ang mga masasayang alaala ni Isabela. Sa mga tahimik na gabi, nadarama niya ang mga yakap ng hangin, ang tinig ng alon na tila nagdadala sa kanya sa mga sandaling kasama ni Isabela. Isang araw, habang naglalakad si Mateo sa tabing dagat, natagpuan niya ang isang mumunting aklatan sa isang maliit na kubo. Ito'y puno ng mga aklat tungkol sa sining, pag-ibig, at paglalakbay. Nang buksan niya ang isang aklat, napagtanto niyang ito ang mga paboritong paksang pinag-uusapan nila ni Isabela. Bilang isang paraan ng paggunita kay Isabela, nagsimula si Mateo na magtayo ng isang silid-aklatan sa kanilang baryo. Pinasiklaban niya ang mga tao na mag-donate ng mga aklat at materyales upang magkaroon ng isang espasyo para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento. Sa pamamagitan ng proyektong ito, hindi lamang napanatili ang alaala ni Isabela, kundi naging inspirasyon pa ito sa iba na magsulat at magbahagi ng kanilang mga kwento ng pag-ibig, pagsisikap at pangarap. Sa paglipas ng mga taon, ang maliit na aklatan ay naging sentro ng aktibidad sa baryo. Marami ang pumunta dito, hindi lamang upang magbasa, kundi pati na rin upang magbahagi ng kanilang mga kwento. Ang mga pagkukwento ng pag-ibig, tagumpay, at pagkakaibigan ay nagdulot ng inspirasyon at pag-asa sa lahat. Isa sa mga regular na bumibisita sa aklatan ay si Sofia, isang kabataang may pangarap na maging manunulat. Siya ay naging malapit kay Mateo at sa mga kwento ni Isabela. Sa tulong at gabay ni Mateo, natutunan ni Sofia na isulat ang kanyang mga damdamin at maging tapat sa kanyang mga pangarap. Isang araw, ibinahagi ni Sofia ang kanyang unang nobela sa mga kabarangay. Ito ay isang kwento ng pag-ibig at pag-asa na naging inspirasyon sa lahat. Sa paglalakbay ng kwento ni Sofia, nadama ng lahat ang pag-iral ng pag-ibig sa iba't ibang anyo. Ang kwentong ito ay patunay na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga masasayang sandali, kundi pati na rin sa pagtanggap at pagsasama sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Ipinapakita nito na ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay ng lakas sa mga taong nagmamahalan na harapin ang anumang pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Habang nagwawakas ang kwento, ang aklatan na itinayo ni Mateo ay nagdulot ng pag-asa, inspirasyon, at pag-ibig sa kanilang baryo. Sa bawat pahina ng mga aklat at sa bawat kwento na ibinahagi, naroroon ang espiritu ni Isabela na nagpapaalala sa kanilang lahat na ang pag-ibig ay walang hanggan at patuloy na nagbibigay buhay sa mga puso't isipan. Sana ay nagustuhan niyo ang kwento ni Mateo at Isabela.